I'm no longer cause I am a child of God. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na may nagaganap na giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. So, ang pinag-umpisahan niyan ay napakahaba. Isa lang ang sinasabi ng Russia, ang Ukraine ay probinsya. Dati lang probinsya yan ng Russia, kaya hindi sila dapat humiwalay sa amin. At kaya nila ito sinasakop upang isama muli doon sa kanilang mapa. Kaya lang ayaw pumayag ng Ukraine. So sa kanilang pagigiyera, mayroong isang pagkakataon na ang Ukraine ay may binomba siyang lugar ng Russia na hindi niya alam nandoon ang mga sundalo ng Ukraine. Ang kanyang tinamaan mismo mga sundalo nila. Kumbaga, ang tawag nila ro ay self-destruction. May nakita akong isang picture ng isang ahas na malaki yung ahas. Pinupuluputan niya yung kanyang sarili at kain-kain niya yung kanyang buntot. Hindi niya alam na ang kanyang kinakain na pinipilit niyang lununin ay sarili niyang katawan. Ito naman yung tinatawag nilang self-destruction din. Ngayon, pumasok tayo sa year 2026 and everyone ay hindi papasok sa taon na to na ang hangad ay matalo. We are all here sa 2026 with an objective to win. Amen? Ang gusto natin itong taon na to, tayo manalo, tayo magtagumpay. We don't want to be a loser. Kaya ang gusto mo ngayon, ikaw ay makaranas ng sure success, tiyak na tagumpay. Ikaw ay pinangakuan, pero hindi mo pinaniwalaan. Kaya ang nangyari, hindi naganap sa iyo ang mga pangako niya. Ang nangyari sa iyo, yung tiyak na tagumpay na dapat mong maranasan ngayon, ay ikaw mismo ang nagsabutahe. Ito po ay sinabi ni Moses sa mga Israelita na tayo ay mayroong sasakupin ng mga bansa at iyon ay binibigay sa atin ni Yahweh. Ang sabi ng Bible, I have given you. Ibinigay ko na. You just need to go and enter and possess the land. Hindi tayo aware na yung pangarap na yan ng Diyos na para sa iyong maganda ay ikaw mismo ang sumabutahe. Kung natatandaan ninyo, sila Moses ay tumawid sa Red Sea at nung sila'y tumawid, sila ay nakarating na sa lupain. Sabihin yung kabilang dulo. No? Nakarating sa kabilang dulo, nakatawid na sila, at ito na yung kwento na to. Ito na yung kwento. Diyan inaalaala ni Moses kung paano ang Diyos ay pinangunahan tayo sa pagtawid kasi meron siyang magandang plano. Ulitin ko ulit ha, hindi ka makakatawid ng 2026 kung ang Diyos ay walang magandang plano sa iyo. Dapat, kung walang plano sa iyo si Lord, 2025 pa lang dapat naiwan ka na. Dapat isa ka na rin, pardon my word, isa ka na rin sa mga kinuha ng Panginoon. Pero bakit ka nakatawid ng 2026? Because God has a great plan for you. The Lord our God said to us at Horeb, you have stayed long enough at this mountain. Break camp and advance into the hill country of the Amorites. Go to all the neighboring peoples in the Arabah, in the mountains, in the western foothills, in the Negev and along the coast to the land of the Canaanites and to Lebanon as far as the great river, the Euphrates. Look, bakit mo ito tatawirin? Bakit mo ito pupuntahan? Sabi ni Lord, verse 8, see, I have given you this land. See, I have given you this land. So pag pinuntahan mo ito, this is in the past participle, tapos na. Hindi pa nila pinupuntahan ang pangako ng Diyos, tapos na. Binigay ko na. Kailangan mo na lang lumakad, pasukin, at iposes yung land. Binigay ko na. Pero may gagawin ka. Go in and take possession of the land the Lord swore He would give to your fathers, kaila Abraham, Isaac, and Jacob, at sa kanilang salinlahi, and to their descendants after them. Chapter 1 po yan. Now, chapter 2, then the Lord said to me, you have made your way around this hill country long enough. Now turn north
Give the people these orders. You are about to pass through the territory of your relatives, the descendants of Esau, who lived in Seir. They will be afraid of you, but be very careful. Do not provoke them to war. For I will not give you any of their land, not even enough to put your foot on. I have given Esau the hill country of Seir as his own. You are to pay them in silver for the food you eat and the water you drink. You're praying for success for this year. And the good news is, ano man yung pinagpe-pray mo na yan, binigay na ni Lord. Let's define the word sabotage. Sabotage means deliberate. Sabihin, sinadya. Sabotage means deliberately damaging, disrupting, or destroying something. So, ibig sabihin, ito ay sinadya mong pagsira, pagwasak ng isang bagay. Deliberate. And most of the time, ito ginagawa. Pag sinabi mo sabotage, ito yung lihim na ginagawa na hindi alam ng taong sinasabotahe mo. Pero dito, alam mo, dahil ikaw mismo ang sasabotahe sa sarili mong tagumpay para ka maging talunan. Sabi ng Bible, the Lord our God said to us at Horeb. Ito po ay sinabi ng Panginoon kay Moses. Sabi ng Bible, nung tayo'y nandoon sa Horeb, ang Panginoon ay nangusap sa atin. You have stayed long enough on this mountain. Anong gagawin mo? See, I have given you this land. Yung pangako ko sa iyo, ibinigay ko na. Pero, ang tagal mo nang nag-i-stay dyan sa mountain na yan. You have stayed long enough on this mountain. Now, sabi niya, go in and take possession of the land. Tama na ang pananatili sa lugar na yan. Hindi ka para dyan. Pag pinag-usapan ng faith, hindi pwede ang isip. Kailangan pakikinig, listening. The Lord our God said to us, ano ginamit? Hindi isip, listening. The Lord our God said to us at Horeb, you have stayed long enough at this mountain. Anong sinasabi niya? Pagkatapos ng kanilang pagtawid doon sa Red Sea, napunta sila rito at nag-stay na ng matagal. Sometimes, what pulls you to go forward with your success, it's because of your previous victories. Ang madalas na pumipigil sa atin para sa higit pang pagtatagumpay ay yung mga nakaraan mong mga tagumpay. Masyado tayo nagiging kampante. Masyado tayo nagiging relax hanggang sa ubos ang mga panahon. Hindi nila alam ang tagal na pala nilang nananatili doon. God wanted them to move. God wanted them to go north. God wanted them to move forward. God wanted them to make an advance move. Pero ano sabi ni Lord? You have stayed long enough. Overdue ka na sa kinalalagyan mo. Ang dami sa ating gusto magtagumpay pero ayaw humakbang. You have stayed long enough. You have stayed long enough at this mountain. Gusto mo mag-abroad, ayaw mag-apply para sa requirements. Gusto mong magtagumpay, gusto mong mag-promote, ayaw mo namang mag-overtime, ayaw mong bayaran yung kapalit ng promotion. Ano ang sinasabi natin dito, number one? Yung word na staying. Ang pinakamahirap yung gusto mong may magandang mangyari sa'yo for the year. But you're not doing anything. Gusto mo maging kakaiba ang mangyari sa'yo for this year. Pero please naman, you have stayed long enough at this mountain. It's about time to move. Now turn north. Sabi niya, go in and take the possession. Nag-aantay ang pagpapala ko sa iyo, anak. Kumilos ka na. I have given you. Tapos na eh. Meron ka lang gagawin. Kumusta ka? Pag-usapan natin halimbawa yung Christian life mo na lang. Tagal mo ng Christian. Hanggang ngayon, wala ka pa rin disciple. You have stayed long enough being a Christian without having a disciple. Ang tagal mo na dyan, no? Ang tagal mo na dyan sa ministry na yun, no? Wala ka pa rin naaakay kahit isa. Palipat-lipat ang mga taon, pero ikaw, para ka si Jesus. You the same yesterday, today, and forever. Walang disciple. Everybody wants to be somebody, but nobody wants to pay the price. Gusto mo magtagumpay nang walang ginagawa? Go in and take possession of the land the Lord swore He would give to your fathers. Kanino?
yung ating mga ninuno na pinangako niya kay Abraham, Isaac, at Jacob, at hanggang sa atin. Ayan o, and to their descendants after them. Sino yun? Tayo yun. Don't stay where you don't belong. Huwag mo ipilit halimbawa ang isang ministry na dito ako, yakapin ko. May ibang plano sa'yo si Lord eh. May ibang plano sa'yo si Lord. O kaya naman gusto mong mag-isa isang trabaho, dito ako. Anak, may iba akong plano sa'yo eh. Ayaw mo makinig talaga eh. Paano ka magtatagumpay kung di ka makikinig kay Lord? Tingnan nyo to ha. Hindi ito nakukuha sa pag-iisip lang. The Lord our God said, sinabi, so you have to respond listening. Ano sabi sa ni Lord this year? You have stayed long enough. Ano yun? It could be your job, it could be your business. Kaya walang tagumpay kasi hindi ako nakikinig kay Lord eh. Walang pagbabago eh. Gusto ko ng mas magandang income, ayaw akong makinig eh. Gusto ko lang. Ang pangako ng Lord, tandaan niyo ito ha, ang pangako ng Lord, binigay ko na. So nag-usap-usap si Moses, pati mga leader ng Israel. Sabi niya, magpadala tayo ng mga spy. Tingnan natin kung kaya natin kalabanin yung mga taong naroroon. Sasakupin natin yung kanilang lupain na ibinigay na sa atin. So nagpadala sila ng spy. Pagdating ng mga spy, nakita nila, maganda. Maganda yung lugar, marami tayong makakain. Kaya yung ibang mga spy bumalik sa kanya at ito yung report. Ayun o, it is a good land that the Lord our God is giving us. Maganda yung lupain. Okay, so maganda pala yung lupain. O sige, punta tayo. But, you were unwilling to go up. Gusto ng Lord na pagpalain ka, pero ayaw mong unahin siya. Gusto ni Lord pagpalain ka, pero ayaw mo namang gawin yung mga kapalit ng pagpapala niya. But you were unwilling to go up. Nagkakargahin kayo? Kakargahin kayo isa-isa para makarating doon sa lupain na yun? Hindi. Kailangan yung puntahan. But you are unwilling to go up. If you want to go up, there are some things that you need to give up. Gusto mo maging spiritual ka, iwanan mo yung kasalanan. Give up the sin in your life. Kung gusto mong umangat, gusto mong magamit, gusto mong maglingkod, gusto mong ma-promote, marami kang pangarap. Then, sabi niya, but you are unwilling to go up. Gusto mo ng blessing pero nabubuhay ka sa kasalanan. How? You tell me how. Gusto mo ng pagpapala pero nabubuhay ka sa kasalanan. Paano? Explain it to me. You will not be blessed. You will not. Kaya sabi niya dito, ano ang naging resulta ng unwillingness to go up? You rebelled against the command. Ang command, go in. Sige, pasukin nyo yan. Pinagpala na kayo. May mga pangako ako sa inyo, bibigay ko yan. Instead na sumunod, prinotesta pa yung utos ng Diyos. Nagrebelde. Gusto mong pagpalain ka? Isoli mo yung mga tithes mo kay Lord. Isoli mo yung mga offering mo na dapat mo ibigay. Instead na sundin si Lord, kinontra pa ng kinontra. You rebelled against the command of the Lord. Anong ginawa mo? You grumbled your tents and said, kumbaga inside your tents, nagbulong-bulungan kayo. Gumawa kayo ng GC. Siniraan niyo si Moses. Kaya sabi ni Lord, pag binasa niyo yung chapter 1, break the camp. Dahil nandiyan yung mga tents na gumagawa, nagsasalita ng mga pangit dun sa kanilang man of God. Break the camp. Pinamukha nila na ang Diyos daw, sabi nila, na ang Diyos daw ay galit sa kanila. They grumbled in their tents and said, the Lord hates us. So He brought us out of Egypt to deliver us into the hands of the Amorites. Anong purpose daw ng Lord? To destroy us? Hindi. Kung gusto silang wasakin ng Diyos, dun pa lang sa Red Sea, habang nasa gitna sila, magsasarado na yung karagatan. Pero pinatawid sila ng Lord. Kasi may maganda siyang plano. Ngayon, hindi ito naiintindihan eh. Hindi ito naiintindihan na ibang mga Israelita na gustong pagpalain ng Diyos. Sa tingin nyo dito, natuwa ba si Lord sa kanilang bulong-bulungan? Hindi. When the Lord heard what you said, He was angry. Galit ang Diyos
pag ang tingin mo sa Diyos, masama ang plano niya sa'yo. Galit ang Diyos pagka iniisip mong pinabayaan ka na niya. Galit ang Diyos pag iniisip mong walang pakialam ang Diyos sa'yo. Galit ang Diyos pag iniisip mo na ang gusto lang na Diyos mo sa akin ang buhay mo. Hindi ganun ang Diyos. Kaya nagalit siya, when the Lord heard what you said, He was angry. Wag na wag mong iisipin na masama ang plano ng Diyos sa'yo. Magagalit siya sa'yo. Sa tingin mo, kung masama ang plano ng Diyos sa'yo, patatawarin kayo ng 2026 para ka ng pabayaan? Sa chapter 2, then the Lord said to me, sabi ni Moses, then the Lord said, so listening na naman, listening ha, hindi thinking ang ginagamit, listening. Then the Lord said to me, you have made your way around this hill country long enough. Now turn north. May direction na. Ngayon, pag pinuntahan mo yung other version, ito kasi ay NIV, kaya po nilagay yan. Ngayon, pagdating mo dito sa Amplified Bible version, mas matindi ang salin dito. Sabi niya, you have circled this mountain long enough. Matagal ka lang paikot-ikot. So hindi lang yung staying, kundi yung encircling. Tagal mo ng paikot-ikot. Hanggang ngayon wala pa rin nangyayari sa'yo. Kung saan-saan ka na nararating, kung saan-saan ka na nag-rides. Ano nangyari sa'yo? Ang buhay mo ganyan pa rin. Kung saan-saan ka na nagpuntang coffee shop, naikot mo na lahat ng Starbucks, hindi pa rin nagbabago yung buhay mo. Naikot mo na lahat ng coffee shop, hanggang ngayon, wala ka pa rin disciple. You have circled this mountain long enough. Paikot-ikot ka na. What's your plan this year? Anong plano mo? Kung saan-saan ka na nag-travel, lahat napuntahan mo na. Pero hanggang ngayon, wala ka pa rin disciple, kahit isa. Sabihin mo sa katabi, parang ikaw yun. Grabe ka. Nagpaikot-ikot ka na. Lahat ng coffee shop sa monumento, narating mo na, wala ka pa rin disciple. Ilang taon na lumipas, ilang taon na. Pabalik-balik yung taon. Pero yung activities mo, the same. No disciple at all. You have encircled, you have made your way around this hill country long enough. Tagal ka ng paikot-ikot. Pagdating dito, mas masakit. Itong Amplified version. You have circled this mountain long enough. This year, if you want to change your future, you have to change the things you do today. If you want to change your future, you have to change the things you're doing today. Kaya kaganyan ngayon, kaya ganito tayo ngayon. These are the products of our decisions yesterday. Kaya tayo ganito ngayon. Gusto mo mabago yung bukas mo, baguhin mo ginagawa mo ngayon. Walang ginawa eh. The same pattern, paikot-ikot ka. Ilang taon na lumipas, paikot-ikot ka lang. You are encircling. Don't mistake don't ever think na pareho yung activity at productivity. Magkaiba yun. You might be active without being effective. You might be active without being productive. Akala natin pag busy-busy tayo, kunyari araw-araw, busy-busy, feeling busy-busy. Akala mo okay yun. Tingnan mo yung productivity rate. Did I produce something profitable? Meron ba naging bunga itong kapakipakinabang? Meron ba ako nagawang mas maayos? Mas lumaki ba kita ko kung nagtatrabaho ko? Na-promote ba ako? Sa grades mo, walang pagbabago kasi hindi ka nagsusunog ng kilay? Gusto mo ng mas mataas na grades? Pero wala kang ginagawang bago. You have to do something different this year. Dapat meron tayong bagong gagawin. Yung tunay na pagkabaliw. True insanity. True insanity is doing the same things over and over again while expecting different results. Of course not. Pag paulit-ulit yun ang ginagawa mo, tanim ka ng tanim ng kamote, huwag kang umasa na magiging laman yan ay sayote. Umatin ka ng mga seminar. Gusto mong lumalim sa Panginoon, Wednesday word na, hindi ka makita.
Lilitaw ka kung kailan mo lang gusto. Paikot-ikot. Pero hindi niyo ba naitanong, bakit ka paikot-ikot? Sige, aminin na natin, oo nga eh. Parang ayokong mag-turn north. Ayokong mag-tuloy-tuloy northward. Bakit? Bakit ka paikot-ikot? Alam mo ba ang dahilan? Bakit ka paikot-ikot? It is because you don't trust the Lord. Ayaw mong umalis sa kinalalagyan mo, ito yung aking comfort zone, dito lang ako. Ito, I guess I can control everything. Kaya dito lang ako, paikot-ikot lang ako. Na ayaw kong mag-take ng risks because I don't trust the Lord. Yun ang totoo nun. Bilang patunay, puntahan natin na yung next slide. In spite of this, sabi ni Moses, you did not trust in the Lord your God. Hindi kayo nagtiwala sa Diyos. Hindi niyo ba naaalala kung paano pinangunahan kayo ng Panginoon sa pagtawid sa Red Sea? Ayan o. In spite of this, you did not trust in the Lord your God who went ahead of you on your journey. Merong ilaw, may apoy sa gabi, at mayroong cloud by day sa inyong paglalakbay. Hindi niyo na natatandaan kung paano kayo iningatan ng Diyos for the whole year. Ito, sabi niya, for 40 years, iningatan kayo ng Diyos sa inyong paglalakbay. 40 years. Kumusta ka? Lusot ka na naman this year. 2025. Lusot ka na naman. Hindi ka ba nagtataka? Paano ka nakalusot? Ayan o. Alam niyo ba yung mga taon na mga lumipas sa buhay natin? Hindi mo alam si Lord naghahanap mga magagandang pagkakataon kung kailan kanya pahihintuin, kung kailan kanya palalakarin, kung kailan kanya palilikuin. Siya naghahanap ng mga tamang lugar for you. Ayan o. In spite of this, you did not trust in the Lord your God, sabi niya, who went ahead of you on your journey. Siya yung nanguna sa iyo sa buong taon na to, 2025. Kaya huwag ka magmamalaki na magaling ka, kaya ka nakatawid na 2026. Tapos ano sabi ng Bible? To search out places for you to come. Si Lord ay naghahanap ng mga lugar kung saan ka pwedeng humimpil para sa iyong kaligtasan. Hindi ba naisip yun? God is searching for the right place for you. Kaya ka ligtas. Kaya ka okay. The Lord is searching for the right job for you. Kaya may sweldo ka. Mayroon ka na itutusto sa pamilya. Still, you did not trust the Lord. Kaya anong ginagawa mo? Doon ka sa mga bagay na kailangan mong sa tingin mo ay kontrolado mo, kaya paikot-ikot ka lang doon. Ayaw mo lumabas doon. Sabi na ni Lord, turn northward. May direksyon. Anong gagawin mo dito? Sabi ni Lord, you did not trust in me. Grabe ginawa ko sa iyo this year, ha? Isipin mo. Narinig niyo yung testimony ni Atinika? Pinagaling siya sa tuberculosis. Alam niyo ba nung nag-usap kami doon? Bago niya ginawa yung testimony ngayon, mga nakaraang taon, I guess. Kung paano siya dumuduwal ng dugo. Para sa nahuhilo na siya, hindi na alam yung gagawin. Sumusa nga siya ng dugo. May mga anak siya. Pero ang sabi niya, pinagaling ako ng Diyos. Palapakan naman natin ang Panginoon doon. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin kaya pagtiwalaan yung Diyos na nagpagaling sa iyo sa COVID. Yung Diyos na nagpapala sa iyo, kaya kayo may pagkain pa rin. Hindi mo talaga kaya pagtiwalaan yun. Tatawid ka na 2026, eto ka na nga eh. Then huwag ka na magpaikot-ikot. Sundan mo yung direksyon ng Diyos para sa iyo. Stop encircling. You are sabotaging your sure success. Ang tagumpay mo nandyan na. I have given you. Huwag ka na magpaikot-ikot. Diretso na. Yung iba sa atin, gusto magpaka-Kristiyano, totoong-totoo. Pero gumagawa ng kasalanan sa kanan, sa kaliwa. Paunti-unting kasalanan dyan, paunti-unting kasalanan dito. Okay na, patatawarin naman ako ni Lord. False! Pag ang kasalanan ay intentional, may judgment yan. Pag ang kasalanan sinasadya, meron yung katarungan sa harapan ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, tama na. Kalabitin mo, sabi mo, tama na. Tama na.
Hindi ka ba natatakot kay Lord? Hindi ka natatakot, ha? Up to now, you did not trust in the Lord. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagtitiwala sa Kanya. Sino sa palagay mo nagpagaling sa'yo? Sino sa palagay mo nung walang-wala kang trabaho na mga ginamit ng Diyos para ka kumain? Sino sa palagay mo? Ang number 3, yung tinatawag na conquering. You have to conquer the lands. Break camp. Wasakin nyo yung kampo. Why you have to break the camp? Anong gagawin mo pag break the camp? Advance into the hill country. Move forward. Bakit ayaw nung iba? Kasi hill country. Baka pwedeng sa kapatagan na lang. Mag-a-advance nga ako, bakit naman? Sinong gusto sa bakyat? Kailangan mong gapiin ang Amorites. You have to conquer the Amorites. Go to all the neighboring peoples in the Araba, in the mountains. Gusto mo ng blessing pero ayaw mo sa mountain. Gusto mo puro kapatagan? Gusto mo laging convenient life? Pero ayaw mong pagbayaran yung kapalit nito? You have to pay the price. Be willing to pay the price. Ayaw mo sa bundok eh. Anong gusto mo? Gusto mo sa kapatagan, sa city, dun sa merong nightlife. Yung feeling, forma-forma lang. Tapos gusto mo magtagumpay. Paano ka magtatagumpay? Ang sabi ng Bible, conquering, yes, you have to conquer them. Sabi nga pa niya dito, yung Negev along the coast to the land of the Canaanites and to Lebanon as far as the great river, the Euphrates. Ang lawak ng pagpapalang nakalaan para sa iyo. You just have to act on it. Be willing to conquer. But how can you conquer somebody? How can you conquer somebody if you haven't conquered yourself? How can you win externally when you are defeated internally? Gumagalaw ka palang, talunan ka na. Paano ka magtatagumpay? Tandaan nyo, this year, 2026, maraming pakikipaglaban kang haharapin kung gusto mo magtagumpay. You have to move, advance. Kung gusto mo lumago, gusto mo gumanda, lahat ng iyong pangarap pwedeng matupad. Huwag mo lang isa sa butahe. Sure success, meron eh. Pero kung ikaw mismo, ayaw mo kumilos, ayaw mo gumalaw, ayaw mo sumunod kay Lord, ayaw mo sundin ang utos niya, ayaw mo makinig, tingnan mo, obserbahan mo, tingnan natin lahat. Ngayon po ay akwater ng January 2026. Atras tayo ha. Ligunin natin yung January 4, 2025 hanggang ngayon. Magkaroon tayo ng kanya-kanyang honest evaluation. Kumusta ba ako nung January 4, 2025 hanggang ngayon? Ano naman nangyari sa akin? Sasabihin mo, hindi ka sumunod kay Lord. O sige, pagmasdan natin ang mga naging diskarte mo for the year. Kung yung diskarte mo for the whole year of 2025 ay okay, bakit hanggang ngayon ganyan ka pa rin? It's about time to level up your trust in the Lord. Bigay mo ang buhay mo sa Diyos. This year, todo mo na. Bigay mo lahat kay Lord. Bigay mo yung buhay mo sa Kanya. Decision making mo, bigay mo lahat kay Lord. Hayaan mo siya ang magturo sa'yo. Break camp. Alam niyo ba bakit pinabe-break? Para wala ka ng balikan. Sabi niya, sirain niyo ang kampo bago tayo humarap sa pakikipaglaban. Bakit? Hanggat iniisip nyo may kampo, hindi nyo ibibigay ang lahat-lahat. Kasi alam nyo, meron kang another option. Anong option mo? What are your options? Minsan ayaw natin na magpakaseryoso kay Lord because we have other options. Ayaw natin i-break yung camp. Sabi ni Lord, i-break nyo muna yung camp bago kayo mag-move in advance to the hill country para wala na kayong babalikan. Ang sabi ni Lord, o sige, lusubin na natin sila sa magitan ni Moses, lusubin nila. May mga hindi sumama. Bakit hindi sumama? Kasi ayaw nila, natatakot sila. Ngayon, nung kapapaliwanag ni Moses,
Nakinig sila. Eto sinabi nila, oh. Then you replied, we have sinned against the Lord. Okay, sige, we will go up na and fight as the Lord our God commanded us. So every one of you put on these weapons, thinking it is easy to go up into the hill country. At sinasabi ni Moses, ganito, may mga nagpasyang wag sumama. May mga nagpasyang gagayak, sige laban tayo. Pero may mga kasama siya na, ayoko. Umayaw sila. Kaya dito, nagalit si Lord. Kasi iniisip nila, kaya lang naman tayo gusto ni Lord lumaban sa kanila para tayo mamatay. Iniisip nila, masama ang plano ng Diyos sa kanila. Kaya sabi ni Lord, sige, wala na, sino man sa inyong generation ang makakapasok sa promised land. Kaya si Lord yan nagalit siya dyan. So nung alam nila nagalit si Lord, sabi nila, sige, nagkasala talaga kami kay Lord, pupunta na kami. Sige, we will fight. Hindi lalo nagustuhan ni Lord yun. Kasi pinigilan na sila. Huwag kayong lalaban kasi hindi tatagumpay kasi napagalit nyo na si Lord. Napagalit nyo na tapos ngayon huwag mo silang papupuntahin. Huwag mo silang hayaan makipaglaban. Matatalo sila kasi hindi nila ako kasama dyan. But the Lord said to me, tell them, itong mga nagsigayak na pupunta na makikipaglaban ha, tell them, do not go up and fight. Why? Because I will not be with you. You will be defeated by your enemies. Akala ko ba si Lord kasama natin sa lahat ng pagkakataon? Yes! Pero may mga laban na hindi kasama ang Diyos. When you do it with arrogance, hindi ka sasamahan ng Diyos. Kapag nagyabang ka na, hindi ka nasasamahan ng Diyos. Kapag humanga ka na sa sarili mo, hindi ka nasasamahan ng Diyos. That's why they were defeated. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mayabang. Nung natalo ang host sa SEA Games na Thailand, di ba natalo sila ng gilas? Nung in-interview si Robert Bolick, sabi niya, ang akala kasi ng Thailand, dahil hindi nakapaglaro yung talagang players ng gilas, madali na nila kami tatalunin. Akala kasi natin kung minsan we think it is easy to go up into the hill country. Minsan nakakala natin, madali lang yung pinagagawa ni Lord. Madali sana kung kasama mo si Lord, pero dito sinabi na ni Lord, huwag kayong pupunta doon. Huwag kayong makikipaglaman. Hindi niyo ako kasama. Kasi yung inyong arrogance, yung inyong kayabangan, hindi ko sasamahan yan. Kaya natalo sila. Si Lord namimili ng laban. Kaya may mga laban na hindi kanya sasamahan. Kaya tigilan mo na ang iyong kayabangan. Sabihin mo sa kanila, do not go up and fight because I will not be with you. What makes you victorious? Because my presence is with you. Ngayon dahil wala ako, hindi kayo magtatagumpay. Ganun din ang 2026. Magtatagumpay ka hanggat nandyan si Lord. Pero pag wala si Lord, sa tingin mo kayo magtagumpay on your own. Di balikan mo yung nakaraang taon mo, dumiskarte ang mag-isa noong nakaraang taon, ano nangyari sa'yo? Gumanda pa buhay mo, mas yumama ka ba? Ano nangyari? You ask yourself. This is the moment when you have to decide and declare, Lord, from now on, starting, Lord, this year, this month, I will dedicate my life to you. Ipaglilingkod ko ang buhay ko para sa iyo upang makatiyak ako ng panalo. Napaka-importante ng listening. Sinabihan kayo pero hindi kayo nakinig. Ano nangyari? You rebelled against the Lord's command. And in your arrogance, at sa inyong pagiging mayabang, pagiging arugante, nagmarcha kayo papunta sa hill country. Akala nyo, ganun lang kadali yon. Hindi. This year, pag hindi tayo sinamahan ni Lord, this will not be very easy. We need the Lord's presence in our lives as we start the journey of 2026. Ano nangyari? Natalo kayo. You came back and wept. Kayong lahat ay nagbalik at mga nanangis sa Panginoon.
Anong ginawa ng Lord dahil sa inyong kayabangan? He paid no attention to your journey. Hindi ka na pinakalaman ng Diyos. Yabang mo, ayaw makinig sa akin. Akala mo, magtatagumpay kayo sa Amorites with your arrogance? No. No. Hindi kita sasamahan. Basta may kayabangan, hindi sinasamahan. Basta may kayabangan, hindi sinasamahan. But he paid no attention to your weeping and turned a deaf ear to you. Para siyang bingi na hindi nakikinig sa iyo. You are sure to be victorious this year. But please, consult the scripture. Ang lahat ba ng ginagawa ko, pinagagawa ng Diyos? Lahat ba ng ginagawa ko, narinig ko sa Diyos o ako lang ang may gusto at isip ko lang? Listen to the Lord. Baka lumalaban ka, nakalan mo, panalo ka, pero talo ka. Reach God's dreams for you, and you will reach you.